Sabi ni Ira, Tita El, what to do, what to do? Ang asawa ko, pangarap niyang maging vlogger. Sa ngayon po ay nagpaparami siya ng followers at subscribers, pero ang paraan niya para makahikayat po ng mga netizen ay hindi ko inaasahan. Nagpapahiyami po siya sa social media. Ooh, like what? Nagpapakita ng abs, ganon? Kinakarir po niya ang pagsasayaw ng trending dance na Maui Wawi. Going back to Honolulu just to get that Maui Wawi. Hindi naman ako nababahala kahit ang daming babae at mga beks ang nagko-comment. Mas inaalala ko pa po ang comment ng mother ko sa ginagawa niya. Sabi ni mother, 3 taon pa lang daw kaming kasal, nasa 30s at wala pang panganay, baka mamaya makahanap ng iba itong aking asawa sa pagva-vlog niya. What do you think, Tita El? Patitigilin ko ba sa pagpapayami o sabihan ko na lang na mag-iba na lang ng content? Supportive asawa, Ira. Okay, Ira. Kung nababother ka sa sinasabi ng nanay mo, maybe she has her point, she has a point, or maybe she has her, woman's intuition. I don't know. Pero ganito ang gawin mo. Okay, pinaparami niya yung mga followers niya. Sige lang, paramihin mo lang, magpawawi-wawi, magpa-abs-abs muna yan. Si hubby mo, that's fine. Pero kapag marami na, tsaka kayo medyo gradually, dahan-dahan, mag-change ng content. And then, kapag ka nasa midway through na kayo, o siya, ng kanyang content, dapat lumalabas-labas ka rin sa kanyang vlog para alam ng mga tao sa social media na meron siyang asawa, that he belongs to somebody, that he belongs to you. Okay? Ganon. Okay lang yan. Sa una lang naman yan eh. Pagkatapos, mag-iba na siya ng content. So, sa tanong, do both. O, di ba? Magpayami muna siya, pero pagkatapos ng marami na siyang followers, di mag-switch na siya ng content gradually, dahan-dahan, yung parang hindi masyado napapansin ng mga utaw, ng mga netizens. And then, midway through, dapat ini-introduce ka na doon din sa mga vlogs or sa mga videos niya. Okay? Ira, sana nakatulong. Next! Or pumunta kayo sa Maui Wawi. Ha? Maui Wawi. Alam niyo, nag-host ako ng Christmas party. Itong weekend, nag-host ako ng Christmas party. Namigay sila ng cellphone. Katunog niyan. Huwawi, wawi. Charing. Ay, nako. Okay, next. Sabi ni Margie, sabi niya, medyo bad trip lang po tita ako sa panganay ng aking inaanak. Teka, wait, mali. Medyo bad trip, sorry, walang salamin ha. Medyo bad trip lang ako, Tita El, sa nanay ng aking inaanak. Parang siya kasi yung ririgaluhan. Nagpaparinig ko ano ang dapat na ibigay ko. 3 taon na po niyang ginagawa ito. Hindi lang nag-iisang anak o inaanak ko. May 10 pang nag-aantay, nakakaloka po siya. Pero give love pa rin this Christmas para sa mga inaanak. Yon, Love Margie. Okay, Love Margie. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang ibigay. 'Di ba? Kasi ang hirap naman yun na sobrang masisira yung budget mo para lang sa request ng iyong kumare na baka nga siya pa yung may gusto, hindi yung inaanak, 'di ba? Kids will always be kids. Bigyan mo yan ng candy, bigyan mo yan ng konting monetary, but it's really not advisable. Bigyan mo yan ng small trinket or ng toy, maligaya na yan, di ba? Ang mas magandang ibigay mo, something useful and not yung kung ano mang luhong request ng nanay ng inaanak mo o ng kumare mo, di ba? Hayaan mo siyang kumuda ng nasa wishlist niya. Pero ang budget mo, at the end of the day, ang budget mo pa rin at yung kaya mo lang bilihin para sa 11 mong inaanak, kabilang tong inaanak mong to, di ba? Para sa 11 mong inaanak, dapat ang masusunod. Kere! Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha?
at True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.